Hi everyone, welcome back to my channel. So today we're going to cover a fundamental topic in SQL, which is yung joins. So joins are essential when working with relational database, and today we'll walk through how to use inner join and left join. So using yung dating ginawa, no, yung employees table. So hopefully napanood niyo yung mga previous video ko, no. So yun, let's get started. So first off, what exactly is a join? You actually in SQL, a join is used to combine rows from two or more tables. So yun, no? So hindi siya joins ng parang actually kung in layman's term para siyang siko, 'di ba? Pinagdudugtong niya yung dalawa kasi pareho silang buto. So yan ano. So yung parang kumbaga yung joins is parang based on a related columns between them. So yun yung So kumbaga think of join as a way to bring together different sets of data that are related to each other. So ganun siya, no? So sa ngayon ang topic natin is yung inner join and yung left join. So since meron na akong ginawang table, no, dati yung ginawa lang natin yung employees table. So actually gumawa na ako ng ikalawa, which is yung department, para pagdudugtongin natin yung dalawa. Okay, so dito sa department, kung mapapansin niyo, we have department ID. Yan, meron din tayong department code at meron din tayong department name. So yung department ID, ang data type niya is integer, and the rest is varchar o varchar. Yan. Okay, so for the employees naman, we have, yun nga, so we have employee ID, meron tayong first name, meron tayong last name, middle name, birth date, and of course, yung last, yung department ID, which is ito yung magiging natin, no, parang dugtungan. Ito yung magiging dugtungan natin, okay? Kasi nga, meron siyang department ID at si department, meron din department ID. So, if we try to open or i-query natin by using select statement, yung employees is select, like for example, so pipiliin natin lahat, asterisk means kumbaga lahat ng columns do sa loob ng table na yun pipiliin natin. So employees, ayan, so pagka sinelect natin, mapapansin ninyo halos lahat merong department ID, pwera lang si Michael. So si Michael de la Cruz, so hindi natin siya muna nilagyan ng department ID. And then, kapag sinelect din naman natin si department, ayan. So, kung mapapansin niyo, meron siyang tatlo lang, no? Tatlo lang din. So, si HR, si finance department, and then si IT department. So, since ang topic natin ngayon is about inner join and left join. So, unahin muna natin si inner join. So, ano ba si inner join? No? Now let's talk about inner join. So, an inner join actually returns rows that have matching values in both sides. So, if there's no match, pag wala siyang cap match, those rows won't appear in the result pane. So, hindi siya lalabas dito. Wala siyang lalabas. Ibig sabihin, kailangan may matching value siya. No? So, yun yung mangyayari. So, paano ba gawin yung inner join? So, ang gawin natin, select natin tong employees, di ba? And then, lagyan natin siya ng alias na A. And then, inner join. Saan ba natin siya idudugtong? Kay department, di ba? So, department. So, si department, lagyan natin ng B. Yan, B. Alias na B. Makikita niyo kung bakit ko nilagyan ng alias, no? Kasi, ganito yan. So, pag nilagay ko ng on, ano ba yung magiging, nila, no? Pag nilagay mo ng on, tapos space, and then, yung next is, ano ba yung pwedeng match na table, or match na field, or column na meron silang dalawa, di ba? Yung department ID. So, instead of itatype mo yung department ID, hindi na, kasi nilagyan mo na nga siya ng alias na B. So, gagawin mo na lang, instead na itatype mo pa yun, so B na lang. Diba? Tapos, is equals to A. So, instead na itatype mo na employees.department ID, hindi na siya ganon, no? Hindi mo na siya itatype na employees.department ID. So, medyo mahaba, no? Parang medyo, ang gagawin mo na lang, A mo na lang. A.employee ID. Ay, department ID, sorry. So, department ID. Yeah. So,
Yan, no? So, nakapansin ninyo, no? Nilagyan na si employee, si A daw siya, si department, B. So, nabi natin na dapat si department ID na nasa B ay dapat equal, nag-i-exist, dapat meron makita dito kay employees A. Gets nyo? So, ngayon, i-execute na natin, no? So pag mapapansin niyo, sabi nga 'di ba? Sabi nga sa inner join is kumbaga nagre-return siya ng mga rows that have matching values no in both tables. So since si Michael wala naman siyang department ID kaya hindi siya lalabas dito sa results, 'di ba? So ngayon dito na papasok ngayon yung left join. So now ano ba yung left join no? Ano ba yung left join niya yan? Sabi yung bagay yung actually yung left join no returns all rows from the left table. So kumbaga in this case yung sa employees kumbaga parang if there are no matches in the right table kumbaga ang lalabas niya puro null lang. So okay lang yon. So depende kasi dun sa ano no. Depende dun sa gusto mong ma-achieve dun sa iyong query no. Pero madalas, ginagamit talaga yung inner join. Pero ginagamit din talaga yung left join kasi napakahalaga nun eh. Napakahalaga niya na maintindihan mo. Lalo na kung meron kayong malaking data na kailangan yung kunin or hugutin. So, okay? So, paano ba gamitin yung left join? Actually, madali lang. Itong inner join, palitan mo lang ng left. Kaya lang siya, no? Tapos, i-query nyo lang. So, instead of 3 records lang, sabi dito 3 rows daw, no? 3 rows. Execute nyo lang, ang lalabas niya, 4 rows na. Ibig sabihin, lalabas na dyan si Michael. Kahit na wala siyang department. Ibig sabihin nga, di ba, kumbaga parang lahat i-return niya even if it's no value dun sa kabilang table. Okay? Kahit na walang value na nakalagay doon kay employees. So, yun siya, no? So, hopefully, may natutunan kayo ngayon sa ating topic, which is the inner join and then yung left join. So, most probably sa ating mga next video, papakita rin naman natin yung mga iba pa. Like for example, yung paano pag-update. And then yung other joins din na tinatawag, no? So, and that's it for today mga kapatid, no? Our tutorial in SQL joins. So, now that you've seen how simple joins work, simple ba yan? Simple lang naman, di ba mga kapatid? You're ready to start using them in your projects. So, pwede na kung halimbawa medyo nag-uumpisa pa lang kayo, no? Basta yun lang, be sure to like, subscribe, and let me know in the comments section what you'd like to see next. Kumbaga kung ano yung mga gusto nyo pang topic na gusto nyo matutunan. Ano lang, okay lang, tignan natin kung ano magagawa natin powers, no? Yun guys, yun. Thank you for watching and happy coding.